So guys, nagbabalik tayo para sa Duterte Defender. So, ah, isa sa lumabas na news sa buong, 'di ba, Southeast Asia na isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia. So, 'di ba? So para sa akin, hindi mo na may pagkakalayo na talagang totoo 'yon. Talagang isa tayo sa pinaka-corrupt dahil nga sa nangyaring mga anomalya sa gobyerno, yung mga kanilang mga proyekto about sa flood control na hindi na malaman kung saan talaga napunta, yung about sa budget natin noong 2025. At kahit pa yung nakaraang budget, may mga problema talaga. So, hindi na nakakapagtaka yun. Kumbaga, isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia. So, yun. Sana maging number 1 pa tayo, BBM. Pakigalingan mo pang gumawa ng kalokohan para mag number 1 tayo. So, yun. Be proud. So, panoorin natin, ha. Pilipinas, pasok sa listahan ng mga pinakatiwaling bansa sa Southeast Asia. Ayon sa pinakahuling ulat, ikatlo na ang bansa sa mga may pinakamababang marka pagdating sa transparency at good governance sa rehiyon. Ang grupong Task Force Kasanag hindi na napigilang magpahayag ng matinding pagkadismaya sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa isyu ng maletang pera. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon sa Anti-Corruption Group na Task Force Kasanag, sa panguna ng kanilang founder na si Dr. John Chong, patunay ang ulat na ito na malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas at sa tiwala ng publiko. Sa pinakahuling Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakapagdala ang Pilipinas ng humigit kumulang 33 sa 100 na marka. Dahilan upang mapabilang ito sa mga bansang may mababang performance sa ASEAN pagdating sa transparency at good governance. Dahil dito, inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon, kasunod ng Myanmar at Cambodia. Nalulungkot tayo, sir, no? Yan ang ating reactions. Nakakalungkot at naiinsulto tayo. Dahil una-una, we are the most Christianized country, no? In the whole Asia, according to the late Pope John Paul II. So yun, itake lang natin doon yung about doon sa ang unang-una talagang maapektuhan, yung mga papasok na investor. So siyempre naman, sino namang investor ang gagong papasok sa bansa na talamak ang korupsyon? Natural, wala. Di ba? Ang problema, magiging impact kasi niyan, kapag wala pumasok na investor, wala tayong makikreate na bagong trabaho. So paano na lang yung mga bagong graduate? Yun yung pinakapangunahing kakaharapin ng mga bagong graduate ngayon this year, 2026. Dahil sa kapalpakan ng gobyerno, dahil sa mga kawalangian ng gobyerno, dahil sa mga kagaguhan ng gobyerno, dahil sa korupsyon ng gobyerno, taong bayan pa rin ang pinaka naapektuhan, lalong-lalo na yung mga bagong graduate kasi mawawalan sila ng mga trabaho. Pagkakaroon na sila ng chance na makapagtrabaho ay mag-abroad, pumunta ng ibang bansa. Yun lang talaga ang pinaka-the best choice nila. Dahil kung ngayon, kung asahan mo ang gobyerno na makapag-create ng trabaho, malabo pa sa kanal kung makakapag-create sila ng trabaho. Dahil ang pangunahing inuuna ng gobyerno ngayon ay ang impeachment, imbis na tutukan yung economy natin. No? Pangalawa, kumbaga, hindi ang mga investor na yan, hindi yan basta-basta mag-i-invest sa bansang alam nila na talamak ang korupsyon. Dahil kahit anong mangyari, hindi nila isusugal yung puhunan nila para lang masira pagdating ng araw. Dahil kapag ang bansa ay talamak ang korupsyon, unang-una dyan is kulang sa trabaho. Pag kulang sa trabaho, maraming krimen na nangyayari. So pagka maraming krimen na nangyayari, ang taong bayan mismo, ang kusang naghihigpit sa kanilang, pera. So pagka ang taong bayan is nagsisave na ng kanyang pera, hindi na gaano bumibili ng mga luho nila, ang unang-unang maapektuhan yung mga negosyante, yung mga business. Di ba? Kaya kung ikaw, investor ka, di ba? Bakit ka pa pupunta sa Pilipinas? Di ba? Na alam mo, pagdating ng araw, malulugi ka rin. So bakit ka magtatakbo ng $1 billion o $1 billion sa isang bansa na alam mong talamak ang korupsyon na at ang pangunahing involved mismo ay yung mismong gobyerno? Ibig sabihin, walang transparency. Walang transparency mismo sa panunungkulan ng gobyerno. So bakit ka mag-i-invest sa bansang talamak ang korupsyon? Natural wala, natural hindi. Di ba? Natural wala at natural hindi. Ganun na magiging ano nun. So sino ang magiging yayakap sa ganung klaseng problema? Hindi yung mga bagong graduate, yung mismong mamamayan mismo. Dahil kahit na anong mangyari, yung mga nakaupo na yan sa gobyerno, yung mga sekretary, ASEC, basta lahat ng tauhan ng gobyerno, mayayaman yung mga yan. Kaya wala yung pakialam kung ano yung nangyayari sa mamamayan. Lalo-lalo na ngayon. Wala silang pakialam kung bumagsak man ang ekonomiya. Wala silang pakialam kung walang makreate na trabaho dahil ang inaatupag nila yung mismong impeachment na manatili sila hanggang after 2028. Ganyan ang plano ng gobyerno natin ngayon. Wala silang kakwenta-kwenta pagdating sa pamamalakad sa ekonomiya ng bansa natin. Ang intention nila ay ang impeachment ni Bibi Sara. Kasi alam nila na kapag nanalo si Bibi Sara, meron silang kalalagyan lahat. Hindi yan isang kwento lang, kundi meron silang kalalagyan. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nila pinipilit. Huwag yung sabihin na hindi ng gobyerno ang impeachment. Pakana ng gobyerno yan. Hindi pwedeng hindi pakana ng gobyerno mismo ang may pakana yan. Kita mo yung ginawa nila, di ba? Sa AMLAC, April 14 lang nila inappoint yung tao na yun. Di ba?
Samantalang nung nakaraang AMLAC 2017, ang nakaraang AMLAC mismo nagsasabi na hindi sa kanila galing yung ano na yan. Kasi alam nila na illegal. Alam nila na walang katotohanan. Bank accounts na sinasabi ko na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso ang bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, mag-asawa. Paano nyo alam Kaya yun? pagka lumabas yan, ha? Paano nyo alam yung bank account? Oh, bank Di secrecy, ba, sir. in 2016 ko pa ho nilalabas yan. Okay, base doon Di sa ba? dati pa. 26, oo, tapos When AMLAC was here, AMLAC said that the documents did not come from them. Yes. Yung pinresent mong bank documents. But in earlier public pronouncements that were also made or also leaked to you, you also said that it was AMLAC who gave you access to these documents. No, wala po akong sinabing gano'n, Mr. Chairman, kasi that would be illegal, no? That would be illegal. Pero bakit ito? Pagkaupo lang, nagbago na yung posisyon ng AMLAC. So, sino may gagawan? Siyempre yung gobyerno mismo. Hindi yung makakakilos yung ganyan, ng pagpapalit ng kung walang ng gobyerno, walang utos ng gobyerno. So kung ikaw, negosyante ka, at ganito ang gobyernong pupuntahan mo, bakit ka pa mag-invest sa ganitong klaseng gobyerno? Unang-una, wini-weaponize niya lahat ng institusyon o ng mga agency para lang sa kalaban niya sa politika. Para lang manatili sila sa pwesto. Ganun kasimple. Kung bakit walang maglalakas loob na pupunta yung mga, o walang maglalakas loob ng mga investor na pupunta sa akin. Dahil walang maglalakas loob ng mga investor na pupunta sa bansa natin para mag-invest dahil ang gobyerno mismo natin, yun yung problema. Hindi ang mamamayan. Lumaganap lang ang krimen ngayon dahil ang taong bayan naghihirap. Pero hindi yun, kagaya ng sinasabi ko, hindi yun excuse para gumawa ka ng krimen. Yung iba talaga kasi, kumakapit na lang. No? Pero hindi pa rin excuse yun. Di ba? Well, hindi problema ang mamamayan. Ang problema sa amin, ang Pilipinas, hindi problema ang mamamayan. Dahil marami kaming mamamayan na matatalino. Ang problema ay nasa mismong gobyerno. Kung paano sila mamulitika, kung paano nila gustuhin manatili after 2028, ayan yung inuuna nila bago ang ekonomiya ng bansa. So kung ikaw, investor ka, bakit ka pa mag-i-invest sa ganitong klaseng pamumuno? Yung ganitong klaseng gobyerno? Kasi kung ito yung gobyerno na to, matino ang pag-iisip, ang unang-unang aanhin yan is yung ekonomiya. Di ba? Pangalawa, yung drugs and criminality. Kapag ang gobyerno hindi kontrol ang droga at hindi kontrol ang kriminalidad, ibig sabihin, maraming krimen na nangyari sa bansa, wala rin mga investor maglalakas loob na mag-invest sa Pilipinas. Ganun kasi yun. Kasi ayaw ng mga investor na magulo yung bansa. Ayaw ng mga investor na may mga mamamayan na nagsasuffer dahil sa kaguluhan, dahil sa kriminalidad. So ganoon lang kasimple kung bakit wala talagang mapapala yung mga investor na mag-invest sa bansa natin hanggat etong gobyerno nito ang nakaupo. Dahil ang pangunahing intensyon nila hindi para gumanda ang ekonomiya, kundi para manatili after 2028. At lahat ng ginagawa nila ay para kontrolin na hindi makatakbo yung mga kalaban nila. Alam nila mga kalaban nila sa 2028 at posibleng maglagay sa kanila sa kulungan. Ganun lang kasimple yun. So gaya ng sinasabi ko, kung gusto natin talagang managot yung mga nandurobo sa budget natin, lalo na yung mga flood control, kailangan lang natin ipanalo si BP Inday Sara. Yun lang ang pag-asa natin na talagang makulong yung mga hinayupak na yan. The Duterte defenders, please.